So ito, pag-uusapan natin ang about naman doon sa tanong na kamusta naman or paano ba ang buhay sa Pakistan. And welcome back to my channel. Good morning, good afternoon, and good day to all the viewers out there. Nagtatagalog ako ngayon. Gagawin ko ang video ito para sa aking mga kababayan out there na nagpaplanong mag for good dito sa Pakistan. So, ano nga ba ang buhay dito sa Pakistan? Yan ang unang tanong na sasagutin ko. Sa katotohanan, hindi ganun kadali ang mabuhay dito sa Pakistan until unless nakapag-asawa ka ng isang mayaman. O kahit na hindi mayaman, at least may pera o kaya naman ay may matatag na trabaho. Yung talagang mabubuhay ka niya kahit na hindi ka magtrabaho. Bago tayo magpatuloy, gusto ko lang linawin na kung ano ba yung intention mo para tumira o mag for good dito sa Pakistan. Bakit ko naitanong yan? Kasi para sa akin, napakalaking katanungan yan o napakalaking rason yan para mag-decide ka na mag for good dito sa Pakistan. Kasi nakasalalay dyan ang iyong kinabukasan o doon sa reasons mo kung bakit gusto mo mag for good dito sa Pakistan. Una, maaaring ang reasons mo is, syempre, mag-aasawa o may asawa ka ng Pakistani, natural lamang na titira ka dito for good. Or pipiliin mong tumira dito for good with your family or with your husband. Maaari din naman na pupunta ka dito o titira ka dito dahil magpapakasal ka sa isang Pakistani. Ayan ay napakalaking pagkakaiba doon sa Pilipina na nakapag-asawa na ng Pakistani na magpo-for good dito. Kasi, kumbaga, limited na yung choice mo. Although may choice ka pa rin na hindi tumira, pero mas malamang yung choice mo na mag-for good dito dahil nga ang asawa mo ay Pakistani. Pero, yung magpapakasal lamang o mag-aasawa pa lamang ng Pakistani, napakalaki ng chance mo para mag-decide kung titira ka pa ba dito sa Pakistan or hindi. So, habang nagluluto tayo, ay mag-share ako ng aking knowledge about this. Okay, so nandito nga po ako sa kusina. So, habang nagluluto ay magbibigay ako ng opinion about sa topic na ito. Ating bibigyan ng sagot ay yung nagpaplanong mag for good dito dahil may asawa na silang Pakistani at kasalukuyang nakatira sa ibang bansa or sa Pilipinas. Gusto ko lang din lilinawin na kung nakapunta na kayo dito, nakapagbakasyon na at napakaganda naman at napakasaya ng inyong bakasyon at wala naman talaga kayong nakikitang problema, that's good. Actually, sa totoo lang, yan yung isang ugali ng mga Pakistani na gustong-gusto ko rin personally dahil napakaganda ng kanilang pag-welcome sa kanilang bisita. They will treat you as a princess or a queen. Ibibigay nilang lahat ang pwede nilang ibigay, ma-entertain ka lamang at mapasaya ka lamang. Yan ay bahagi na ng kanilang kultura o masasabi nating sa ibang parte ng dahilan ay pride na rin nila. So, malaki ang pagkakaiba nung nagbabakasyon o magbabakasyon lamang sa talagang titira na dito sa Pakistan. So, kung ang napagdesisyonan nyo or napagplanuhan nyo ng ninyong mag-asawa ay ang tumira dito sa Pakistan, wala namang masama. Ano naman ang buhay dito sa Pakistan? Doon napakaraming problema, okay? Pero may iba't ibang dahilan kung bakit maganda at hindi ang pagtira dito sa Pakistan. Maganda kung pagpunta nyo dito ay mayroon na kayong sariling bahay. At dahil nga uso dito at napaka-common at parang pride na rin ng family nila na nakatira sa with in-laws or living with in-laws. Or kaya naman ay nakatira kayo sa isang tahanan o isang lugar. Basta na yung mga anak na lalaki. Dahil yung mga anak na babae ay automatic yan na dala ng kanilang asawa. Unless yung pangasawa nila ay walang sariling tahanan. So kailangan nilang tumira with their parents too. So ito na. Kung may pera ka at titira ka kasama ng mga in-laws, walang problema. Kasi kung mag-a-adjust ka lang naman doon sa environment at sa kaugalian nila. Pero, sa maraming bagay ay pwede mo pa rin silang makontrol dahil nga may pera ka at hindi ka nila kayang kontrolin. Ang masaklap ay kapag wala kang pera.
So, ayun yung mahalaga kapag ikaw ay living with in-laws. Kapag nagdesisyon ng asawa mo na you are going to live with your in-laws or with his parents. Lalo na, minsan kasi walang choice yung lalaki. Lalo na kapag nag-iisa siyang anak na lalaki. Kasi nga, yung mga lalaki, yun yung expected na mag-aalaga sa kanyang mga magulang. So, wala kang choice kundi ang tumira sa kanila. Wala kang pera at okay naman yung asawa mo. Nasa side mo yung asawa mo. May mga problema pero at least hindi ka magiging sobrang kawawa. Ang masaklap ay nagbago ang asawa mo pagdating dito. Hindi na nga sa side mo, sinasaktan ka pa. At kahit ano pang lahi yan, talagang magkakaroon ng problema. Gaano man yan kabait, ay magkakaroon pa rin talaga ng problema. Ating ilagay sa ating isipan na depende yan sa ugali mo at depende yan sa ugali nila. Gaano ka man kabait at gaano man kabait yung in-laws nyo, lagi pong may problema. Yung po ang katotohanan. Kasi tao lang tayo. Kaya nga lang, mas magaan yung problema kapag talagang yung conflict between you and them ay napakalaki. Wala ka nang pera, hindi ka pa pinahahalagahan ng asawa mo, napakasama pa na ugali ng naging asawa mo. At yan po ay tunay lang nangyayari dito sa Pakistan. So yun lang, kung okay naman ang lahat, ay wala po talagang problema. Masarap pong mabuhay dito sa Pakistan kasi nga, kung hindi ka naman extrovert, yung tipong laging gusto mo layas, ay mag-enjoy ka dito kasi nga dito pwedeng 24 hours or 365 days in a year nandito ka sa loob ng bahay. Pero lahat naman ng bagay ay available. So, kung okay lang yan sa'yo, talagang i-enjoy mo yung buhay dito sa Pakistan. Pero, kung extrovert ka, then, napakalaking challenge. Kahit pa hindi strict yung asawa natin, kahit pa they are allowing us to go out, marami kasing limitations dito na hindi pwedeng gawin ng isang babae kasi nga, Pakistan is a Muslim country. So, kung may alam ka about sa Islam, alam mo dapat na ganun talaga ang magiging buhay mo. So, the key is money to have a great life here in Pakistan. Which is, I think, sa lahat naman, kahit saang bansa ka pumunta, kapag may pera ka, mamumuhay ka ng masaya. Kahit nasa Pilipinas ka, kahit saan, basta may pera ka, sigurado yan, magiging masaya ka. Lalo na siguro kung nasa Pilipinas ka. Kasi kung pupunta ka ng ibang bansa, syempre, kung anumang bansa yan, ay mag-a-adjust ka talaga. So, katulad din dito, kapag tumira ka dito, maraming adjustment ang gagawin mo. Kaya habang wala ka pa dito at nag-decide ka na natitira kayo dito, alamin mo na kung ano ba yung mga dapat mong gawin bago ka mag for good dito. At ano ba yung mga hindi dapat at dapat. Yun lang at siguradong magiging masaya kang namumuhay dito sa Pakistan. Ano naman yung dahilan para sabihin kong hindi maganda ang tumira o mag for good dito sa Pakistan? Una, ayun ngang napaka-common. Yung kapag tumira kayo dito at nakatira with in-laws. Parang ang pangitan yung bakit gano'n laging in-laws? Hindi ba napaka-normal na yan kahit saan ka mapunta? Oo nga po, normal talaga yan kahit saan ka mapunta, kahit anong lahi. Pero kasi dito nga, iba yung kultura nila. Kaya napakalaki ang impact nito sa buhay natin o sa pang-araw-araw nating buhay. Ang bansa, kahit na nakatira ka sa iyong mga in-laws, lahat kayo pwedeng maging busy. Lahat kayo pwedeng magtrabaho. Lalo na siguro yung mga hindi Muslim country. Pero syempre yung mga Muslim country, ganun din siguro yun. Kaya mga katulad ng mga nasa Saudi, nasa ibang, basta yung mga Muslim country, siguro may kapareho naman dito sa Pakistan. Pero may mga Muslim country kasi na pinapayagan naman nilang magtrabaho ang kanilang mga babae. Pero dahil nga sa katuroang Islam, ang mga babae ay hindi kailangang magtrabaho. Okay? They have to be supported by their husband. That is the responsibility ng isang asawang Muslim na lalaki. Ito ang mga dahilan kung bakit mahirap ang mamuhay ng kasama ang mga in-laws. Una dyan ay ang wika o ang salita. Dahil nga magkaiba tayo ng salita, napakaraming misunderstanding na pwedeng mangyari. Yun yung napakalaking challenge. Na minsan gusto mong ipaliwanag yung part mo, hindi mo maipaliwanag ng mabuti. At gusto rin nilang ipaliwanag yung part nila, hindi rin nila maipaliwanag ng mabuti dahil nga sa language barrier. Yan yung unang challenge o problemang pwede mong kaharapin. Pangalawa ay yung relihiyon.
At dahil nga sigurado naman na tayo ay karamihan sa atin ay hindi Muslim bago naging asawa ang ating mga asawang Pakistani. Although mayroon namang mga Muslim na talaga na napangasawa nila, pero sabi nga nila iba pa rin daw yung kultura nila dito kahit na magkapareho silang Muslim. Aking challenge din yan, yung relihiyon. Kasi nga kasama sa relihiyon ay ang kultura. Apektado ng relihiyon ang kaugalian o kultura natin, yung mga traditions, ano ba yung mga gawain natin, o karaniwang ginagawa natin bilang mga Kristiyano at ginagawa ng mga Muslim. So, pagkatapos ng relihiyon, problema din natin yung klase ng pamumuhay, right? Yung kaugalian na kinagisnan nila na parte ng kanilang relihiyon. Yun ang isa sa magiging challenge o problema natin kapag tayo ay tumira na kasama ang ating mga in-laws. Yung klase ng pamumuhay. Ano bang klase ng pamumuhay mayroon yung pamilya mo? Ano bang klase ng pamumuhay mayroon ka nung nasa Pilipinas ka pa o nasa ibang bansa ka pa? Yan ay apektado kapag ikaw ay tumira kasama ng iyong mga in-laws. Napakarami actually. Basta napakarami na reasons na magiging adjustment mo o challenges kapag tumira ka kasama ng iyong mga in-laws. Lalo na kung may mga anak ka na or kaya naman ay dito ka pa manganganak. Kasi napakadami din silang traditions, napakadami din silang kasabihan na dapat hindi mo gawin ito, gawin ito. Kaya magkakaroon talaga kayo ng conflict sa mga decision making at sa maraming bagay. Pero hindi naman ibig sabihin, kontrabida na sila sa buhay natin. Talaga namang nagkakaroon ng conflict. Kahit nga yung kalahi nila, magkakalahi na sila at ang karamihan pa namang nagiging asawa nila dito is mga pinsan nila o first cousin. Pero nagkakaroon pa rin sila ng mga problema. Kaya normal na lang yan. Kaya talagang hindi advisable na tumira with in-laws kung gusto mo ng peace of mind. Pero kung nakahiwalay naman kayo, may sarili kayong bahay, naninirahan kayo ng kayo lang. Siyempre, mayroon kang peace of mind, di ba? You can decide whatever you want. Kumbaga, walang makikialam sa'yo. Talagang as in, ikaw at ang asawa mo ang nag-handle ng pamilya mo or ng mga desisyon sa pamilya. Although nakahiwalay kayo with your in-laws, hindi ibig sabihin ay wala na kayong magiging problema. Siyempre, mayroon pa rin. Katulad nga ng nabanggit ko dati, maraming mga adjustment ang pwedeng gagawin mo, talagang gagawin mo. Kasi nga, iba yung lifestyle nila dito sa lifestyle natin at sa lifestyle ng ibang bansa. Kaya yun ang dapat mong paghandaan. Isa pa na gusto kong idagdag is yung kung may mga anak ka at syempre dito na sila mag-aaral or dito sila lilipat na ang pag-aaral. Sa case namin ng mga anak ko, naglumipat sila dito, grade 8 na sila. Kaya napakalaking adjustment. Kino-compare nila yung way ng edukasyon sa atin, sa sistema ng edukasyon dito, na talaga namang para sa kanila ay napakalayo. Para sa kanila ay napakalaki ng pagkakaiba. Una sa lahat ay yung kanilang curriculum. Okay, iba yung way ng kanilang pagtuturo. At pangalawa ay yung school facilities. Hindi conducive to learning mostly yung mga schools nila. Unless punta ka sa sobrang mahal na school, then medyo masasabi mo maganda yung kanilang facilities, maganda yung pagtuturo nila. Yun yung mga international as in. Pero bihira lang yun dito kasi nga bihira lang din na nakakapagpaaral ng ganun. Yun na talaga yung napakayayaman. Pero yung mga well-to-do lang, may kakayanang magpaaral ng mga anak nila sa private. Hindi po ganun kaganda ang mga schools dito. Kadalasan yung mga schools dito ay small buildings lang. O kaya naman ay yung mga malalaking bahay. Ginagawa nilang private schools at napakamahal ng tuition. Minsan yung tuition ay hindi na, ang masaklap ay yung mahal na nga ang tuition, hindi ka pa satisfied sa services ng school at sa place o sa facilities ng schools. Pero kung ikukumpara natin at ang perang kikitain mo ay galing sa ibang bansa o ikukumpara natin sa ibang bansa, napakamura po ng tuition nila dito. Pero hindi kasi natin yung pwedeng i-compare yung pera nila sa pera natin. Kasi nga, kung dito mo kikitain yung perang yun na ibabayad mo sa tuition fee, ay napakalaki po. Kasi hindi naman ganoon katataas yung mga sweldo ng mga ordinaryong employee dito. Kasi nga, hindi naman sila masyadong focus doon sa pag-aaral. Marami pa rin kasi dito ang hindi nag-aaral. So, after grade 7 or 8, nag-i-stop na sila. So, hindi nila masyadong binibigyan ng importansya yung edukasyon. Yung mga modern family na, lalo na yung mga nakatira sa city, talaga namang pilit nilang pinag-aaral yung kanilang mga anak, kahit pa mahal yung tuition fee.
pinahahalagahan na nila yung edukasyon ngayon. So, kung titira ka dito, kailangan mo din i-consider yung edukasyon o yung magiging klase ng edukasyon na makukuha ng iyong mga anak. Hindi lingid sa ating kaalaman na ang Pilipinas ay isa sa may magandang quality of education. Ang pinag-usapan natin ay about sa health o doon sa mga hospital or medical services or equipped facilities or hospitals na mayroon sila dito. Okay naman yung mga hospitals. Marami dito, lalo na dito sa Karachi or maybe Islamabad or Lahore, yung malalaking city. May mga malalaki din silang hospital. Okay din yung mga services nila kapag, syempre kapag private yung pinuntahan mo. About naman sa mga bayarin sa hospital. Syempre, kung ikukumpara na naman natin sa pera ng Pilipinas sa pera nila, masasabi natin mas mura yung kanila. Kasi nga, wala namang value o napakababa ng value ng pera nila dito. Kaya kung ikukumpara natin, ay napakamura ng kanilang hospitalization dito. At kung ang tanong naman is, may mga libre bang hospital or may libre bang medical services dito? Yes po. Sabi nila, maraming mga free hospitals dito. But honestly, hindi ko siya na-experience or hindi ko alam kung saan at kung saang hospitals natin yun. Na mostly yun ay nangyayari o ibinibigay ng mga government hospitals. Malalaki din po yung mga government hospitals nila dito. So yung mga, dahil dun sa mga donations na ibinibigay ng mayayaman ay nakakapagbigay sila ng free medical, free services sa mga hospitals. Lalo na yung mga may kidney problems o yung mga may cancer, may mga free medical services din sila. Pero syempre, parang katulad din sa Pilipinas, kailangan mo ding pumila or gumawa or mag-sacrifice. At saka kailangan mo din ng patience. Patience is a virtue kapag gusto mo ng libre. Ayan, mayroon din po yan dito. Pero, ayun nga lang, kung ikukumpara mo sa services ng Pilipinas, although marami tayong reklamo sa ating gobyerno, pero para sa experience ko sa Pilipinas, mas mabilis pa rin o mas madali pa rin sa atin ang medical services. Although kailangan nating pumila, at least doon, yung mga babae, lalo na sa mga katulad nating babae, hindi tayo masyadong restricted. Kaya pwedeng ang mga babae ang kumilos anytime. Pero dito kasi, dahil nga mga babae hindi basta-basta nakakakilos, unless walang kikilos, medyo mahihirapan tayong na kung tayo ay foreigner. Lagi nating kailangan, laging kabuntot natin ang ating mga asawa. Ayan po. Yun ang pagkakaiba dito. So, about naman sa health card, katulad halimbawa na sa atin, may PhilHealth tayo. Dito, sabi ng mga iba nating kababayan, mayroon daw na ibinibigay na card or medical free card para doon sa mga mahihirap. Or nagbibigay daw ang gobyerno ng card, health card, para doon sa mga tao. Hindi ko alam kung gaano kahirap dapat yung tao bago nila bigyan. Or yung mga nakakaalam lang ang nabibigyan. Kasi silang knowledge doon sa mga ano ba yung mga free na binibigay, ano ba yung mga card na binibigay ng gobyerno. Kasi nga, hindi naman, kumbaga, hindi katulad sa atin sa Pilipinas na lahat kapag nagtrabaho ka o kahit wala kang trabaho, kailangan mong magkaroon ng PhilHealth. Diba? Nagkakaroon ka ng PhilHealth. O kahit na mayaman ka, may PhilHealth ka. Kumbaga, in general, yung information na binibigay ng gobyerno para magkaroon ka ng PhilHealth. Although may binabayaran ka, although hindi naman talaga siya free, as in free. Kasi nga, may binabayaran ka monthly kapag may pera ka, di ba? Pero, more than half naman yung binibigay ng government. Kaya napakalaking tulong yun sa atin para sa emergency. Dito po, walang ganun. Unless yung company mo mismo ang magbigay sa'yo ng health card. At yun nga, yung mga mahihirap, hindi rin naman yata nila alam lahat na mayroong ganung klase ng card. Kasi yung katulad po nung naglilinis dito sa amin, hindi naman nila alam. Kapag wala pang nagsabi sa kanila, hindi nila alam. So, kasi dito walang mga barangay. Walang mga health center para sa mga barangay o sa mga bawat places. Wala po nun dito. Hindi katulad sa atin sa Pilipinas na mayroon tayo mga health center sa mga barangay. So, nakakakuha tayo ng mga free medical check-up, free medical services. At isa na nga dyan ay ang ating health card. So, ayan po yung information na pwede kong i-share sa inyo about naman sa kanilang medical services o doon sa mga hospitals. Yung tanong mo ay kamusta naman yung buhay dito sa Pakistan. Kailangan mo rin consider yung mga bagay na ito. Hanggang maganda o hindi ang tumira dito sa Pakistan. Pagdating naman sa kalinisan, ay diretsahin na natin na marami at mas maraming lugar dito sa Pakistan ang hindi malinis.
kahit pa yung way of life nila, yung mga kung paano silang nagbebenta ng mga pagkain, yung mga facilities nila, kahit pa nga minsan private. Sorry, pero hindi talaga siya malinis. Iwan ko nga ba, pero kasi kung alam mo lang o kung napag-aralan mo na ang Islam is teaching cleanliness. Yung hindi ko lang maintindihan ay kung bakit hindi nila nagagawa yon. Palalaman natin yung iba pang bagay na pwedeng makatulong sa inyo bago kayo mag-decide na pumunta dito sa Pakistan, or at least magkaroon kayo ng knowledge about sa Pakistan. Thank you so much for watching, and if you're new to my channel, please don't forget to subscribe, like, and share. Have a great day and see you on my next video. Bye!